Ang pambungad na eksena ay itinakda sa New York City, kung saan kami ay ipinakilala sa isang batang lalaki na nagngangalang Milo. Sa kabila ng pagiging limitado sa isang wheelchair, mayroon siyang astrophysicist bilang kanyang pangarap na propesyon. Sa isang farm sa Missouri, kasabay ni Ricky ang pakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono. Wala siyang kamalay-malay na may dumaong eroplano malapit sa kanyang tahanan, dahilan para mawalan siya ng signal. Sa kabila ng Missouri, ang signal interruption na ito ay naging isang pandaigdigang problema. Di nagtagal, isang eroplano ang dumaong sa gitna ng New York City habang ang araw ay natatakpan ng isang fleet ng higanting spacecraft at ang kalangitan ay natatakpan ng hamog. Bilang tugon sa kakaibang insidenteng ito, ang sandatahang lakas ay naghahanda para sa labanan habang ang publiko ay nahihirapan. Ang mga reporter ng balita ay nag-iisip tungkol sa isang pagsalakay, ngunit ang pagkakakilanlan at intensyon ng mga bagong dating na ito ay nananatiling hindi tiyak. Ang mga individual ay tumatanggap ng isang nakagugulat na pagbisita mula sa kanilang mga namatay na mahal sa buhay, na kinilala ang kanilang sarili bilang Caroline, ang extraterrestrial na namamahala sa Earth. Lahat sila ay nagbibigay ng parehong impresyon na sila ay darating upang tulungan ang mga tagalupa at upang wakasan ang sakit at gutom. Ang tawag sa kanila ng gobyerno ay Overlord. Iginiit nila na sila ang puwersa sa likod ng pagbabago ng sangkatauhan at hindi ang mga mananakop. Nangangako sila na ang lahat ay mananatiling pareho, maliban sa kawalan ng katarungan. Sinasabi nila na ang bagong tuntunin ng batas ay magmumula sa isang bagong daigdig, na tinatawag na utopia. Sa mga sumunod na araw, ang mundo ay nagsimulang sumailalim sa isang pagbabago, tulad ng ipinangako ng mga dayuhan. Ang mga nagkakasalungat na grupo tulad ng mga Hudyo at Arabo ay nabubuhay ng mapayapa. Inanunsyo ng isang pagtitipon ng gobyerno ang pagwawakas ng matagal ng labanan sa Congo, Sudan, at Korea. Isang gabi, habang naghahanda sina Ricky at Ellie para matulog, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang electronics ng kanilang tahanan. Si Ellie, Ricky, at ang kanilang aso ay tumakas sa basement nang magsimulang manginig ang bahay. Maya-maya pa, dahan-dahang binuwag ng isang misteryosong liwanag mula sa isang droid ang kanilang bahay, kaya napilitan si Ricky na lumabas. Malugod siyang tinatanggap sa loob ng spacecraft nang mabuksan ang pinto. Sa kondisyong iiwan nila ang kanyang pamilya, pumayag si Ricky na makuha ito. Sumakay si Ricky sa ship upang lumipad pagkatapos ibalik ng droid ang kanyang tahanan sa orihinal nitong estado. Ang mga checkpoint ng militar sa iba pang mga lugar ay humaharang sa pag-akses sa rehiyon kung saan ang sasakyang pangkalawakan ay lumilipad. Gayunpaman, isang malaking grupo ng mga may sakit at may kapansanan ang sumusubok na pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Isang babae ang pumasok sa eksena habang karga-karga ang kanyang anak na may sakit, binuhat ang humahagulgol na sanggol sa langit. Sa susunod na eksena, nakita ni Ricky ang kanyang sarili sa Four Seasons Hotel sa New York City. Nakilala niya ang hotel dahil doon sila nagpunta noon ng kanyang asawang si Annabelle sa kanilang honeymoon. Hindi nagtagal, nilapitan si Ricky ng isang walang katawan na boses na nagpakilalang si Caroline at nagmumungkahi na kumilos siya bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng mga overlords at ng mga tao sa Earth. Hindi sigurado si Ricky at inirerekomenda niya na ang isang taong may higit na kapangyarihan sa politika ay mapili para sa posisyon na ito. Ngunit idinagdag ng tagapagsalita na si Ricky ang pinakamahusay na pagpipilian dahil sa kanyang integridad at pagiging maaasahan. Binibigyan din siya ng alien ng isang kumikinang na bagay na may futuristic na disenyo ngunit walang alam na function. Samantala, nalaman ng mga opisyal ng gobyerno ang pagdukot kay Ricky, kaya nagpa siya ang isang lihim na ahente ng US na nagngangalang Paul Danlow na bisitahin ang farmhouse ni Ricky para sa karagdagang impormasyon. Sa oras na dumating siya, maraming mga reporter ng balita ang nagtipon sa paligid ng eksena upang i-cover ang kwento. Nagkataon namang ibinaba ng robot si Ricky at sabay na umalis. Pagkatapos nito, tinawag ni Paul si Ricky sa isang lihim na pagpupulong at hinihiling na ibigay ni Ricky ang makintab na bagay. Hinawakan ni Paul si Ricky at tinutukan ng baril nang tumulak siya pabalik, na pinipilit ang aming lalaki na sumunod. Gayunpaman, habang si Ricky ay nagpapatuloy na ibigay ang aparato, binuksan niya ang takip nito, na nag-activate ng isang uri ng hindi kilalang puwersa. Ang humihikbi na sanggol mula kanina ay misteryosong nakabawi bilang isang resulta.
Ang mga katulad na kwento ng hindi maipaliwanag na paggamot sa maraming mga karamdaman, maging ang mga hindi nalulunasan, ay magsisimulang lumabas ng ilang oras mula sa buong mundo. Pagkatapos ay hiniling si Ricky na dumalo sa isang press conference sa White House. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng mga overlords at ng populasyon ng Earth sa pagsisikap na maingat na gawin ang mga bagay. Gayunpaman, ang sitwasyon ay mabilis na nawala sa kanyang kontrol habang ang mga reporter ay nagpindot para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga dayuhan. Hindi makasagot si Ricky sa anuman sa kanilang maraming tanong tungkol sa hitsura ni Carolyn o sa nilalaman ng droid. Hinihikayat ni Ricky si Carolyn na ibunyag ang kanyang sarili sa kanilang susunod na pagkikita, ngunit sinabi niya na ang mundo ay hindi pa handa na makita siya. Sa pagdaan ng mga araw, tinawag si Ricky sa hindi mabilang na mga pagpupulong kung saan pinag-uusapan ang kapalaran ng Earth. Ang impormasyong tinalakay sa mga pagpupulong na ito ay ipinapadala sa publiko sa pamamagitan ng mga kumperensya. Itinatag ang mga ambisyosong tunguhin, gaya ng pagpuksa sa kahirapan at pagkakasakit, gayon din ang pangangalaga sa kapayapaan sa daigdig. Sa gitna ng mga kaganapang ito, nalaman ni Ellie na binisita noon ni Annabelle si Ricky at may espesyal na kahulugan para sa kanila ang Four Seasons Hotel dahil ito ang kanilang honeymoon room. Naiintindihan niya na nalulungkot siya sa impormasyong ito, ngunit ipinangako niya kay Ricky na lagi siyang nandyan para sa kanya. Sa tulong ni Ricky, matagumpay na naalis ng mga overlords ang hidwaan, gutom, at kahirapan sa planeta sa loob lamang ng 6 na buwan. Gayunpaman, nananatili ang isang paksyon ng mga tao na nag-aalangan na magtiwala sa mga dayuhan, na pinaghihinalaan ang mga lihim na motibo tulad ng pagsalakay. Pinopondohan ni Hugo Wainwright, isang media magnate, ang Freedom League, isang grupo ng oposisyon na kumukuha ng suporta. Nagsisimula silang mag-udyok ng kaguluhan sa mga lansangan sa pamamagitan ng paghahasik ng kawalan ng katiyakan sa mga taga-suporta ni Carolyn. Ipinaalam ni Carolyn ang impormasyong ito ni Ricky, na pagkatapos ay gumawa ng isa pang pagtatangka upang siya ay umamin. Patuloy na tinatanggihan ng dayuhan ang mga katulad na kahilingan sa kabila ng kanyang mga katiyakan na ang paggawa nito ay magpapataas ng kumpiyansa. Si Milo, sa kabilang banda, ay patuloy na inilalaan ang kanyang sarili sa pag-aaral tungkol sa mga dayuhan at sinusubukang maunawaan kung paano gumagana ang kanilang panahon. Ginagamit niya ang kanyang hindi pangkaraniwang katalinuhan upang bumuo ng isang sanaysay sa paksa, na nanalo sa kanya ng isang buong scholarship sa ibang unibersidad. Ang kanyang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga overlords ay 30,000 taon na mas matanda kaysa sa Earthlings. Isang gabi, nasaksihan ni Milo ang kanyang ina na bumibili mula sa isang lokal na dealer at nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa kalidad ng mga kalakal. Sinampal siya ng dealer at bumunot ng baril kapag humingi siya ng refund. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dealer at Milo bilang resulta ng interbensyon ni Milo. Tumugon ang dealer sa pamamagitan ng pagbaril sa dibdib ni Milo, na agad siyang ikinamatay. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang sinag ng liwanag na nagdudulot ng misteryosong puwersa ang bumagsak mula sa langit. Ang dealer ay agad na pinatay, ngunit si Milo ay misteryosong binuhay muli. Hindi lang nabubuhay si Milo, natuto rin siyang maglakad. Si Ellie ay lantarang nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa sitwasyon habang kumakain ng hapunan kasama si Ricky sa Missouri. Naniniwala siya na pinaglalaroan ng mga alien ang kanyang isipan, at ito ang dahilan kung bakit hindi nila ito pinapayagang magpatuloy sa kanyang nakaraan. Kaya't sinisikap niyang kumbinsihin siya na huminto sa pagtatrabaho para sa mga overlords. Gayunpaman, naniniwala si Ricky na responsibilidad niya ito, sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, dahil nakikita niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho para sa pagpapabuti ng buong mundo. Depressed din si Ellie dahil, sa kabila ng kanilang best efforts, hindi sila makapagbuntis ng anak. Gayunpaman, hindi malinaw kung bakit ito. Ang kahol ng kanilang aso ay biglang naputol ang kanilang usapan. Si Ricky ay lumabas upang suriin, ngunit hindi inaasahang natumba siya ng ibang tao. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay siya at nalaman na siya ay dinukot ng mga militanteng Freedom League. Pagkatapos nito, inihatid ni Hugo si Ricky sa isang malayong base sa ilalim ng kanyang pangangalaga.
Iminumungkahi ni Hugo na kunin nila ang awtoridad pabalik sa mga overlords sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga pagsulong na ginawa nila para sa sangkatauhan sa sandaling maabot nila ang napakalaking underground bunker. Inaanyayahan din si Ricky na sumali sa Freedom League. Ipinapalabas ni Carolyn ang kanilang buong pag-uusap sa publiko nang hindi niya nalalaman. Galit na galit si Hugo kay Ricky dahil hindi siya sasali sa ganitong kahila-hilakbot na pakana. Inutusan niya ang mga miyembro ng liga na ilabas ang kanilang mga armas at paputukan siya. Gayunpaman, itinigil ng overlords ang pag-broadcast at nag-freeze ng oras sa paligid ni Ricky sa tamang oras para makaligtaan siya ng mga bala. Isang pinto ang biglang bumukas, at pumasok si Annabelle, pinapasok si Ricky. Nagmamakaawa siya sa kanya na huwag makipag-ugnayan sa kanya muli, gayunpaman, dahil gusto niyang ipahinga ang kanyang alaala at magpatuloy. Hindi nagtagal ay nakabalik na si Ricky sa kanyang farmstead sa isang secure na estado. Nang sumunod na araw, dumalo siya sa isa pang pulong kasama si Carolyn, kung saan ipinaalam sa kanya ng alien figure sa likod ng salamin na ang Freedom League ay disbanded. Naniniwala si Carolyn na pagkatapos ng pagsasama-sama ng mga estado, lahat ay mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Si Ricky ay nagpapasalamat sa kanyang tulong, at iminumungkahi niya na hindi na siya kailangan. Nagagawa ni Ricky na kunan ng litrato ang salamin na laging itinatago ni Carolyn bago pa siya mapatalsik. Matapos suriin ang larawan kasama si Ellie sa kanyang pag-uwi, natuklasan nila kung bakit gustong manatiling hindi napapansin ni Carolyn. Pinili ni Ricky na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay at hiniling kay Ellie na pakasalan siya ngayong wala na siya sa trabaho. Nag-fast forward ang eksena sa loob ng 15 taon, na nagpapakita na si Milo ay nagtapos na ngayon sa MIT at nagtatrabaho bilang isang astrophysicist sa World Federation, isang bagong pinag-isang gobyerno sa Earth. Ang mga layunin ng mga dayuhan ay natupad, kaya ang kasalukuyang planeta ay ganap na naiiba mula sa nakaraan. Sa huli ay nagpasya si Carolyn na ipaalam sa publiko ang kanyang pagkakakilanlan. Ang isang malaking pagdiriwang ay binalak sa isang stadium para dito, at ang karamihan ay tila hindi kapani-paniwalang sabik na makilala ang kanilang anghel na tagapag-alaga. Di nagtagal, isang malaking spaceship ang bumagsak sa stadium, at 2 maliliit na bata ang dumating upang pamunuan si Carolyn sa labas. Sa sorpresa ng lahat, nasa Carolyn ang lahat ng katangian ng isang demonyo, kabilang ang mga sungay, pakpak, pulang-pula na balat, at isang buntot. Ang larawan ay tumalon sa unahan sa 2035, makalipas ang 4 na taon. Ang ginintuang panahon ay talagang dumating para sa sangkatauhan, dahil ang hindi pagkakapantay-pantay, krimen, at digmaan ay wala na. Ang mga tao ay may access sa sapat na pagkain at renewable, environmentally friendly na enerhiya. Ang mga tao ay namumuhay ng malusog na pamumuhay, at ang Earth ay naging isang paraiso. Sa kabila ng napakagandang mga pag-unlad na ito, gayunpaman ay pesimista si Milo tungkol sa hinaharap sa ilang kadahilanan. Bukod pa rito, nawawalan siya ng trabaho sa astrophysics dahil ang lahat ng mga hakbangin sa pagsasaliksik sa kalawakan ay isinara. Ngunit dahil wala pang nakakaalam sa mga overlords, tinitiyak ni Milo na kumuha ng ilang impormasyon sa hard disk bago siya umalis patungong South Africa. Isang gabi, isang sinag sa labas ng bahay ni Ricky ang gumising sa kanya. Nakilala niya si Carolyn sa pagkakataong ito, kaya tumuloy siya sa kanyang tool shed sa pamamagitan ng pagsunod sa liwanag. Bago magbahagi ng kapana-panabik na balita kay Ricky, humingi ng tawad sa kanya si Carolyn. Ang Earth ngayon ay may bagong layunin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Ellie upang hanapin ang kanyang asawa at natuklasang lumipad na ang robot. Tinanong si Ricky tungkol dito, ngunit nagsisinungaling siya at sinabing tumigil lang si Carolyn upang makita kung ano ang nangyayari. Sa susunod na eksena, ipinakita sa amin ang isang malaking pasilidad ng pananaliksik sa South Africa na pinamamahalaan ng isang health practitioner na nagngangalang Dr. Rupert Boyce. Nagkataon na sina Milo at Rachel ay kasalukuyang magkatrabaho sa iisang institusyon. Isang araw, ang buong complex ay nagsimulang manginig na nagbibigay ng hitsura ng isang lindol. Napagtanto ni Rachel na ang mga hayop ay lahat ay natatakot sa loob ng kanilang mga kulungan. Pagkaraan ng ilang oras, natuklasan ni Dr. Boyce ang isa pang silid sa ground floor ng pasilidad na maaaring idinagdag ni Carolyn.
Mayroong may ilaw na tool sa komunikasyon sa loob na kahawig ng malaking Ouija board. Ang paghahanap na ito, ayon kay Dr. Boyce, ay isang palatandaan na nais ni Carolyn na makipag-ugnayan sila sa isang tao. Nang maglaon, hinanap ni Milo si Dr. Boyce at ipinahayag ang kanyang lumalaking pagkabalisa tungkol sa mga aksyon ng mga overlords. Binanggit niya ang pagmamasid sa kakaibang pag-uugali sa mga ligaw na hayop ng lab. Gayunpaman, inalis ni Dr. Boyce ang kanyang pag-aalala habang tila may iniisip siyang iba. Dinala niya si Milo sa isang silid na may mga estatwa ng hayop, kung saan ibinunyag niya na tinutulungan niya ang mga overlords na makuha ang maraming uri ng hayop at dinala sila sa isang extraterrestrial na planeta. Sinasabi niya na ang Homo sapiens lamang ang wala sa kanilang inventaryo ng mga species. Gusto ni Dr. Boyce na pumunta sa planeta ng mga overlords. Sa parehong gabi, binisita ng overlords ang pamilya Gregson, na binubuo ng ama na si Jake, ang ina na si Amy, at ang kanilang anak na si Tommy. Parehong naabala sina Amy at Tommy sa kanilang pagtulog bilang resulta ng hindi pangkaraniwang liwanag na enerhiya ng droid. Ang sasakyang droid pagkatapos ay lumayo, ginising si Tommy. Naging balisa si Jake nang marinig niyang nagsasalita ang kanyang asawa sa kanyang panaginip tungkol sa pagliligtas sa kanilang mga anak. Bago tingnan si Tommy, ginising niya ito. Sa garahe, natuklasan ni Jake ang kanyang anak na kumikilos ng kakaiba. Itinulak siya ng maliit na bata sa pader nang subukan niyang lapitan siya. Kinabukasan, ibinahagi ni Jake ang insidente sa kanyang asawa at itinuro rin ang kakaibang pag-uugali ni Tommy kamakailan. Kahit na hindi naniniwala si Amy sa kanya, dinala nila si Tommy upang makita si Peretta, ang tagapayo, dahil iginiit niya ito. Ipinagtapat ni Tommy kay Peretta ang tungkol sa kanyang kamakailang mga pangitain sa katapusan ng mundo sa kanilang unang pagkikita. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagdadala ng mga overlords sa isang mainit at madilim na lokasyon kung saan natatakpan ng isang malaking mata ang araw. Labis na nababagabag si Tommy sa lalong hindi organisadong mga boses sa kanyang mga iniisip habang si Peretta ay nagsimulang magtanong ng napakaraming tanong. Nagsimulang magtaka ang kanyang mga magulang habang tinatakpan niya ang kanyang mga tainga at mabilis na lumabas ng silid. Nabulunan si Peretta habang ang hindi nakikitang puwersa ay humila ng mahigpit sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Nagtagumpay siya sa pagtanggal ng kadena, gayunpaman, pinipigilan ang kamatayan. Tumigil na sa pag-iyak ang sanggol. Sinabi ni Tommy sa kanyang ina sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang tiyan. Naguguluhan si Amy dito dahil hindi siya buntis. Matapos ang nakakatakot na pagtatagpo na ito, si Peretta, na halatang galit, ay nagsabi kay Jake na mag-ingat bago umalis ng bahay. Samantala, sa Missouri, pinalibutan ng isang grupo ng mga tao ang farmhouse ni Ricky na may layuning mangalap ng impormasyon tungkol sa mga overlords. Nang mapansin sila ni Ricky ay lumabas siya para harapin sila. Gayunpaman, sa parehong oras, ang kanyang mga ugat ay nagsisimulang lumaki at kumukuha ng isang mapula-pula na kulay, na siyang dahilan upang siya ay mahimatay at matumba sa lupa. Pagkatapos ay dinala si Ricky sa isang ospital, kung saan binigyan siya ng doktor ng masamang pagbabala. Tila nalason siya ng isang bagay, na nagpapaliwanag kung bakit unang humingi ng tawad si Carolyn. Umuwi si Ellie pagkatapos malaman na ang kanyang asawa ay may maikling oras na natitira upang mabuhay at iyon ang lahat ng mga electronics sa pagtatangkang makipag-ugnayan kay Carolyn, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi epektibo. Kinabukasan, pumunta si Peretta sa isang pastor ng simbahan. Bagaman matagal nang inabandona ang simbahan, masigasig niyang pinapanatili ang lugar. Inilarawan ni Peretta ang nangyari kamakailan sa bahay ni Tommy at ipinakita ang kanyang kadena bilang patunay. Tumugon ang mga ngaral sa pamamagitan ng pag-iisip na ang mga overlord ay maihahambing sa mga demonyo mula sa impyerno na humahabol sa mga taong naniniwala pa rin sa Diyos. Sa kabila ng walang pag-asa ng mga kondisyong ito, hinikayat niya si Peretta na panghawakan ang kanyang optimismo. Pagkaraan ng 4 na buwan, nalaman ni Jake at Amy ang nakagugulat na balita na si Amy ay buntis, isang bagay na matagal nang alam ng kanilang anak. Sa kabila ng kanilang sorpresa, masaya sila sa balita, at nagsimulang mag-isip si Amy ng mga pangalan para sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Saglit siyang nag-isip ng isang pangalan bago tumira kay Jennifer. Ang kakaiba, alam na ni Tommy ang pangalan bago si Amy.
Isang gabi, bumisita si Peretta sa tirahan ng pamilya Gregson upang mag-alay ng kanyang mga panalangin. Ang alien robot ay eksaktong lumilitaw sa ibabaw ng kanilang tahanan habang siya ay naroroon, na naglalagay ng isang light beam. Lumayo ang droid nang iangat ni Peretta ang kanyang nasirang krus sa direksyon nito. Pagkatapos ay mabilis niyang tinitingnan ang pamilya upang matiyak na okay sila. Tinanggihan ng pamilya ang kanyang mga paratang na ang mga overlord ay masama, sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na bigyan sila ng babala tungkol dito. Nang gabing iyon, nagpasya si Peretta na puntahan si Ricky pagkatapos marinig ang tungkol sa kanyang kalagayan sa balita. Nakilala niya si Ellie pagdating niya roon at nagsisikap na makisama sa kanya. Habang ang lahat ay nangyayari, si Dr. Boyce ay nagse-set up ng isang malaking party event sa kanyang office complex. Ipinadala niya si Morton, isa sa kanyang mga empleyado, upang anyayahan ang pamilya Gregson sa ilalim ng pagkukunwari ng pakikipanayam kay Jake para sa isang posisyon. Walang kamalay-malay ang magkapatid na Gregson na tinutupad ni Dr. Boyce ang mahigpit na tagubilin ni Carolyn at ngayon ay pinupuntiriya niya ang pamilya. Bagamat sa una ay nag-aalangan si Jake na tanggapin ang alok, sa huli ay ginawa niya ito dahil sa pagpupursige ni Amy. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa gabi ng party, kung saan ang isang engranding bulwagan ay puno ng mga nakadamit na tao, kabilang sina Milo at Rachel. Pagkarating, nakipagpulong ang pamilya Gregson kay Dr. Boyce. Hindi nagtagal, nag-aalok si Dr. Boyce na sabihin kay Amy ang tungkol sa pasilidad habang dinadala si Tommy sa isang lugar ng libangan. Kung nagkataon, nasagasaan ni Jake si Milo at nagsimula silang mag-usap. Nakapagtataka, ang huli ay nagpapakita na ang kumpanya ay huminto sa operasyon at walang hiring na ginagawa. Bago hanapin ang kanyang anak, sinabi ni Jake sa kanyang asawa na may nararamdaman siyang mali. Si Carolyn, ang espesyal na bisita para sa gabi, pagkatapos ay dumating sa lokasyon ng party. Pumunta siya sa podium at sinabi sa madla na, sa tulong ni Dr. Boyce, inilipat niya ang iba't ibang uri ng hayop sa kanyang planeta upang magsimula ng zoo. Pagkatapos magbigay ng maikling talumpati, hiniling ni Carolyn kay Dr. Boyce na dalhin si Amy sa silid na may Ouija board para magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Pagdating niya doon, ipinatong ni Carolyn ang kamay ni Amy sa pisara, pinayagan siyang makausap ang batang dinadala niya. Pagkatapos, gamit ang isang misteryosong sinag ng liwanag, ipinapadala niya ang mga mensahe sa kalangitan. Nagpupumilit si Dr. Boyce na palayain si Amy mula sa pagkakahawak ni Carolyn dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari, ngunit hindi niya inaasahang itinapon siya sa buong silid. Samantala, hinanap ni Jake si Tommy, ngunit tila nasa ilalim ng kontrol ng ibang tao ang isip ng bata. Itinulak ni Jake ang anak sa pader habang papalapit sa kanila. Sumunod si Tommy sa bubong bago tumalon. Ngunit iniiwasan niya ang isang potensyal na nakamamatay na epekto sa pamamagitan ng pamamahala sa pag-hover ng ilang talampakan sa itaas ng lupa kaysa sa pagbagsak sa lupa. Ipinahayag ni Carolyn na tapos na ang tungkulin ni Amy sa eksperimentong ito. Pagkatapos, nang ipagpatuloy nila ni Tommy ang kanilang regular na estado ng kamalayan, mabilis silang pinauwi ni Jake sa kanilang tahanan. Ang tiyan ni Amy ay nasa matinding paghihirap habang sila ay naglalakbay, at siya ay direktang dinala sa ospital. Si Milo, na nag-aaral ng light beam, gayunpaman, ay tinutukoy ang dahilan ng mga aksyon ni Carolyn. Ginagamit ni Carolyn si Amy at ang Ouija board upang magpadala ng mensahe sa kanyang orihinal na wika sa mga extraterrestrial na sensor. Pagkaraan, bumalik si Milo sa kanyang bahay kasama si Rachel at nagsimulang magsaliksik. Matapos gugulin ang buong magdamag na masigasig na pag-aaral sa kalangitan, natuklasan niya na ang tanda na ipinakikita ni Carolyn ay ang konstelasyon na Carina, ang tahanan ng mundo ng mga overlords. Nauwi sa mapusok na halikan ng dalawa matapos matuwa sa kanilang natuklasan. Sa susunod na eksena, naglakbay si Carolyn pabalik sa Missouri upang bigyan ng napakahalagang pagbisita sina Ricky at Ellie. Inabot niya sa kanila ang isang vial ng gamot, na sinasabing may kakayahan itong ganap na pagalingin si Ricky. Biglang pumasok si Peretta sa eksena at inakusahan si Carolyn na niloloko ang sangkatauhan sa ilang sandali. Pinipilit nito si Carolyn na aminin na ang pagiging baog ni Ricky ay hindi resulta ng kanyang kalagayan kundi sa sarili niyang pag-uugali.
Ang katotohanan na ang mga araw ng lupa ay limitado ay nagbibigay katwiran sa kanyang mga gawa bilang mga gawa ng pag-ibig. Pinili ni Carolan na iligtas si Ricky mula sa gayong paghihirap dahil naniniwala siyang ang mga may mga anak ay magtitiis ng malaking hamon sa malapit na hinaharap. Sa kabila ng katwiran, bumunot si Peretta ng baril at binaril si Carolan na agad siyang pinatay. Pakiramdam niya ay nalutas na ang lahat ng isyu sa mundo bilang resulta. Nasa bingit na ng kamatayan si Carolan nang ang isang guilty-ridden na si Ricky ay kumilos at binigyan siya ng bote ng mahimalang gamot. At sa kanyang ikalawang buhay, sinabi ni Carolan sa isang humiikbi na Peretta na, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang kanyang pananampalataya sa relihiyon ay walang saysay dahil walang sinuman ang makakapigil sa mangyayari. Kinagabihan ng gabing iyon, nakita ni Peretta ang multo ng kanyang ina at hinabol ito hanggang sa malubha itong nasawi matapos mahulog mula sa balkonahe. Sabay-sabay na ipinanganak ni Amy ang isang batang babae na nagngangalang Jennifer sa ospital, at ang bata ay may kakaibang matingkad na berdeng glow na nagmumula sa kanyang mga mata. Ang eksena ay mabilis na nagpasulong sa 4 na taon mamaya, at ngayon ang mga bata ay mas malakas kaysa sa mga nakaraang henerasyon na may telekinetic at psychic na kakayahan. Si Milo, na nakikita si Rachel, ay nag-isip tungkol sa likas na katangian ng mga darating na henerasyon. Si Ricky ay nagdurusa pa rin sa mga kahihinatnan ng kanyang sakit pabalik sa Missouri, at sinubukan niyang itanim sa kanyang mga bisig ang maliliit, tulad ng chip. Nang maglaon, dumating si Carolan upang makita siya sa kanyang damuhan at sinabi sa kanya na nagsimula na ang huling yugto. Sa sumunod na eksena, habang sina Milo at Rachel ay nag-i-enjoy sa paglalakad sa parke, napansin nila ang isang dalaga na binibigkas ang pangalan ni Jennifer habang nakataas ang kanyang kamay sa langit. Ang mga bata sa buong mundo ay gumagawa ng parehong bagay, hindi lamang sa parke. Maging ang ilan sa mga bata ay dumating sa pintuan ni Gregson upang hanapin ang kanilang pinuno. Mukhang sila lang ang nakakakita ng mga mundo sa kabila ng Earth, ayon kay Jennifer. Matapos obserbahan ang kakaibang kaganapang ito, nagpasya sina Jake at Amy na lumipat sa New Athens, kung saan nakatira pa rin ang mga tao ayon sa tradisyonal na mga prinsipyo. Isang grupo ng mga bata ang humaharang sa kanilang dinadaanan sa pag-alis nila sa kanilang tahanan, ngunit ang pambihirang kakayahan ni Jennifer ay nagbibigay daan sa kanya na walisin sila ng madali, na ikinagulat ng mga magulang. Natuklasan ni Milo na ang lahat ng mga bata ay kamag-anak ni Jennifer, dahil ito ay nangyayari. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan kay Jake para matuto pa, ngunit hindi siya pinapansin ng huli dahil gusto niyang mamuhay ng regular ang kanyang mga anak. Natuklasan ng mga Gregson na ang New Athens ay tumutugma sa panahon bago ang pagdating ng mga overlord habang sila ay naglalakbay doon. Ang lungsod ay overpopulated, marumi, at puno ng baho, at sa isang lugar sa isang eskinita, ang kamatayan ay palaging naghihintay. Ang pamilya ay binati ni Jerry Hall Cross, ang alkalde ng lungsod. Hindi sila dapat mag-alala, tiniyak ng alkalde sa kanila, dahil ang New Athens ay medyo naiiba sa Utopia. Bago sila dalhin sa kanilang bagong bahay, binibigyan niya sila ng isang espesyal na paglilibot. Nakatanggap si Jake ng tawag mula kay Milo sa kanilang bagong tahanan. Napagpasyahan niyang tanggapin ang tawag sa oras na ito pagkatapos gawin ni Amy ang rekomendasyon. Pinagbigyan niya ang pakiusap ni Milo para sa pahintulot na makausap si Jennifer. Pagkatapos ay hiniling ni Milo kay Jennifer na tumingin sa salamin at ilarawan ang kanyang mga hula sa hinaharap. Inanyayahan siya ng batang babae na lumapit at pagkatapos ay inilarawan ang isang nakakatakot na pangitain ng lupa na nababalot ng apoy. Nagulantang si Milo kapag napakalakas ng imahe na nasisira ang gadget ng komunikasyon. Nagpasya si Milo na pumuslit papunta sa spacecraft ng Overlords na may layuning maglakbay patungo sa kanilang sariling mundo dahil determinado siyang iligtas ang Earth kapag inihatid ni Jennifer ang nakakatakot na babala, magsisimula na ang wakas. Hinikayat ni Milo si Rachel, na mahal niya, sa kabila ng pagtutol nito sa kanyang plano sa pamamagitan ng pangakong babalik. Kasunod nito, ang mag-asawa ay pumasok sa truck ng kargamento, at si Rachel, na may mabigat na puso, ay inilagay siya sa isang vacuum-sealed na bag tulad ng iba pang mga hayop. Bago siya hayaang magpahinga sa bag, nagpaalam ito sa kanya ng isang halik. Ang spacecraft ay sinakyan ng Milo, at ito ay lumipad.
Si Ricky ay kasalukuyang nasa matinding sakit sa farmhouse dahil ang mga maliliit na gadget na malachip ay hindi na gumagana upang maibsan ang kanyang paghihirap. Tinangka ni Ellie na pakalmahin siya, ngunit habang sinisigaw ni Ricky ang pangalan ni Annabelle, nalulungkot siya. Ang Four Seasons Hotel ay kung saan matatagpuan ni Ricky ang kanyang sarili pagkatapos na maibalik sa oras sa sandaling ito. Doon, nagsimula siyang mag-isip pabalik sa kanyang mga naunang alaala, ngunit mabilis niyang naunawaan na ito ay kanyang pinagkakaabalahan lamang. Ang ibang tao doon, si Carolyn, ay nag-alok na ibalik siya at pabagalin ang oras para sa kanya upang makasama siya ng mas maraming oras. Gayunpaman, tumanggi si Ricky dahil hindi ito totoo. Pagkatapos ay gumawa siya ng mapangahas na pagpili na permanenteng burahin ang mga alaala sa pamamagitan ng paghiling kay Carolyn na ilibing ang silid. Nang gabing iyon, lumabas si Ricky ng bahay at humiga sa bakuran, nakatingin sa langit. Tinanggap ni Ricky si Ellie sa grupo at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tuloy-tuloy siyang nawala ng malay at sumuko sa kanyang karamdaman habang nag-uusap sila. Si Carolyn naman ay lumabas sa screen habang nanonood ng lumang pelikula sa isang sinehan ang pamilya Gregson. Minsan pa, nakipag-usap siya sa mga tao ng Earth at ipinahayag na ang panahon ng kasaganaan ay magtatapos na. Sinabi rin niya sa kanila na wala ng mga bata pang isisilang dahil aalis silang lahat sa Earth para maging mga superhuman. Upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong species, ang mga matatanda ay kailangang mabuhay ng payapa sa kanilang siglo. Isang buntis na ina sa ospital ang nataranta ngayon dahil nawala ang kanyang sanggol. Pagkatapos ang lahat ng mga kabataan sa lupa ay sumusunod kay Jennifer habang siya ay nagsisimulang lumutang sa hangin at umakyat sa langit. Ang mga magulang ay sumisigaw sa paghihirap ng paghihiwalay dahil hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Sumang-ayon ang bata nang yakapin nina Jake at Amy ang kanilang anak at nagmakaawa sa kanya na manatili. Ang tatlong Gregson na nabubuhay pa ay hinanap si Jerry, ang alkalde. Sa kalaunan ay natagpuan nila siya sa simbahan, sa libingan ng kanyang anak na babae. Malapit na niyang pasabugin ang buong lungsod ng Athens, kaya may time bomb siya sa tabi niya. Noong nabubuhay pa ang kanilang mga anak, sinabi ni Jerry na may pag-asa, ngunit ngayon ay wala ng dahilan upang magpatuloy sa pamumuhay. Hinihimok siya ni Jake na patuloy na lumaban at huwag sumuko, ngunit ang alkalde ay hindi tumanggap. Habang nag-uusap sila, napansin ni Amy na nawala si Tommy at hinanap siya. Nang mahanap niya siya, sinabi sa kanya ni Tommy na tapos na ang kanyang karagdagang oras sa Earth at dapat siyang sumali sa iba pang mga bata. Pinagmamasdan ni Amy ang kanyang anak na pumailang lang sa kalangitan na may malungkot na puso habang wala siyang kapangyarihang pigilan ito. Sa gitna ng alitan ni Jake kay Jerry, muling sumama sa kanya si Amy, kasama ang kanilang mga anak na nawala na ngayon sa kanilang buhay. Ikinwento niya kung paano sila nagkakilala at nagmahalan sa nakaraan sa pagsisikap na pakalmahin si Jake. Habang sumasabog ang bomba, nilalamon ang buong lungsod, magkahawak kamay ang mag-asawa. Samantala, nakatayo si Jennifer sa ibabaw ng isang burol, kumukuha ng mga enerhiya sa isang nagniningning na liwanag at ipinapadala ito sa kalangitan. Humihingal si Milo sa spacecraft ng Overlords at nagawa niyang palayain ang sarili. Kinuha niya ang gamot niya at mabilis na itinurok sa katawan niya. Nang gumaling na siya, binati siya ni Van Darten, isang alien. Sila ay nasa ika-6 na planeta sa sistema ng Carina, tulad ng ipinahayag ni Van Darten, na nagsabi sa kanya na 40 taon na ang lumipas mula noong sila ay nasa Earth. Nang magtanong si Milo tungkol sa estado ng Earth, ipinakita ni Van Darten ang isang madilim at puno ng lava na globo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dayuhan na ang Overmind, ang kataas-taasang lumikha, ay nagpamalas ng hinaharap ng Earth sa millennia na mas maaga. Idinagdag pa niya na pumunta lamang sila sa mga mundong pinili ng Overmind at sinusunod ang kanyang mga utos na baguhin ang mga ito. Si Milo, na hinimok ng kanyang pagnanais na maunawaan ang lahat pagkatapos marinig ang lahat ng ito, ay humingi ng pahintulot na makipagkita sa Overmind. Ang Overmind ay kinakatawan ng isang kulay kahel na anino kapag nakita niya ito sa puting walang laman pagkatapos mailipat doon. Ipinagpapalagay nito ang hugis ni Rachel at ipinaliwanag na ang mga bata ay banal at maaari lamang silang maging bahagi ng kabuuan upang mabigyan ng kaaliwan si Milo. Nang magtanong si Milo kung extinct na ba ang sangkatauhan,
napansin niya ang refleksyon ni Rachel at nawala siya sa maliwanag na liwanag. Natuklasan niya na 85 taon na ang lumipas, ang Earth ay inabandona, ang lahat ng sangkatauhan ay nawala, at siya ang huling nakaligtas na tao. Gayunpaman, binigyan ng mga overlords si Milo ng Frozen, matandang bangkay ni Rachel dahil gusto nilang tulungan siya. Si Milo, na nawasak, ay pinunit ang kwintas sa katawan at pinagputol-putol ito. Naaaliw si Milo kay Carolyn, na ipinaalam din sa kanya na si Rachel ay isang kathang-isip pa rin ng kanyang imahinasyon. Tinanggap ni Milo ang mabait na alok ng dayuhan na guguli ng natitira sa kanyang mga araw sa ship ng Overlords. Nag-aalok siya, gayunpaman, na bumalik sa Earth at ibahagi ang kanyang pananaliksik bilang isang siyentipiko. Bumalik si Milo sa Earth at nakita ang kanyang sarili na nakaupo sa isang lumang sopa sa gitna ng isang nasirang lungsod. Sinusubaybayan niya ang lahat at ipinapaalam sa mga overlords. Iniisip niya ang kanyang buong buhay at nagmakaawa kay Carolyn na iligtas ang anumang bagay mula sa mundo upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng pangmatagalang alaala. Di nagtagal, nahanap ni Milo si Jennifer, ang huling natitirang bata, na kumukuha ng enerhiya mula sa natitira sa lupa. Habang nagsisimula ng gumuho ang lupa sa ilalim ng Milo, nakaramdam siya ng takot. Hinihimok ni Milo ang mga overlords na magtago man lang ng alaala sa huling eksena. Bilang kapalit, ginagampanan nila siya ng kanyang mga alaala upang maibalik niya ang mga pangyayari, tunog, pangitain, at emosyon na bumubuo sa kanyang buhay. Sandaling bumalik si Milo sa isang mas prangka na panahon, isang mundong walang utopia, bago pa pumutok ang mundo. Sa wakas, lumipad ang mga overlords habang ang mundo ay sumabog sa hindi mabilang na nakakapasong mga tipak.